Po sa bawat isa. Handa na po ba lahat? Amen! So, mainit po ba? Medyo. Okay na po yan. Ang mahalaga po, ayan, nandito po tayo ngayon upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. And today is a very special Sunday. Hindi lang po dahil ito'y gawain ng Panginoon, but we have a very special person, a guest speaker, na matagal na po nating pinanalangin. Amen. Na makasama at marinig at maka-fellowship dito sa ating bahay-sambahan. And I'm really happy na nakadalo siya ngayon because he is a very busy person. Kung hindi po kayo familiar, lagi po siyang nakikita sa Facebook na nagbibigay po ng mga payo spiritually and how to apply it in our Christian life. But later on, I'll give more introduction. But this morning, we should be always grateful in the presence of the Lord. Why? Dahil buhay pa po tayo ngayon at tayo po ay nandito at malayong sasama sa Kanya. And this afternoon, sabi nga po in Psalms 95 verse 6, "Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker." So sa hapong ito, I hope, bago tayo pumunta dito, nanalangin po tayo, nag-devotion po tayo, hinanda po natin ang ating mga puso at isipan upang makinig ng Kanyang salita, upang mahamon, upang mapaalalahanan at mapagpala ng salita ng Diyos. Amen. But before that, let's begin our worship with joyful hearts sa ating pag-aawitan. That's why, hindi ko na po patatagalin pa, but I'd like first to acknowledge ang family ng ating guest speaker. Mahiling ang papunta mayo, our beloved Bishop, Ariel Bernardo, and Jessa and her kids. So yan po yung tinatawag talaga na naglilingkod ang buong pamilya para sa Panginoon. Kasama ni Pastor Ariel yung buong family to support him. And welcome to In and Out Ministry. And I also like to acknowledge yung ating mga kapatiran from Biokte Church. Nasa likod po sila. Our Bigoso family, thank you for coming and na-miss namin kayo. Last week lang po magkakasama tayo. Pero ang bilis lumipas ng panahon. Parang yung ating fellowship or worship natin last week ay ilang araw lang pero nandito na naman po tayo. So ito yung nagpapatunay na napapalapit na ng papalapit talaga yung pagbabalik ng Panginoon. Why? Pabilis na ng pabilis yung araw mga kapatid. Amen. So kaya wag tayo magpatumpik-tumpik pa. Wag tayo magdalawang isipan na maglingkod at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. And this afternoon, I'd like to call our worship team to open our worship. May I request them in front? Amen. Good afternoon, Inanaw. Good afternoon! Mapagpalang hapon po para sa lahat. At tunay nga na nakakagalak, nakakataba po ng puso na muli magkita-kita ang bawat isa. Sabi ko nga dun sa post ko kahapon, nakaka-bless yung mga Kristiyano na Sunday na lang ang ipapahinga. Pero mas ginusto pa nila na pumunta ng church, magsumamba sa Panginoon, magpasalamat at magpuri. Amen? Amen. Nakaka-bless po kayo. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen. Tayo po ay ginaanyayahan kung tumayo lahat. Awitin po natin ang God's wonderful people. I-welcome po natin ang pamilya ni Bishop Ariel Bernardo and also the Biokte Church. Welcome, brother and sister. Thank you for coming. Thank you for joining our worship today. Let us sing the song. Just to see all that
것이 이번 주 디바인 교회에서 이렇게 다 같이 모여 예배를 드립니다. 하나님 저희의 태도를 봐주시고 저희를 하나님의 뜻과 말씀으로 인도하게 해주세요. 주님 저희의 예배를 해주시는 알비 목사님께 지혜와 권능과 영광이 알비 목사님께 충만하게 해주세요. 하나님 이번 주에 교회에 아파서 못 오거나 놀러가서 못 오는 성도들을 다음 주에 건강하고 활기찬 모습으로 오게 해주시고 다친 성도들을 위해 모두가 기도하게 해주세요. 사랑과 은혜가 넘치시는 예수 그리스도 우리의 성령님의 이름으로 기도드립니다. Amen. Thank you. Sige po, nakakatuwa po na sa murang edad talaga maganda na tinuturuan na natin ang ating mga kabataan na maglingkod sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. The Bible command us to sing. Amen? So tayo po ay magpupuri sa Panginoon ngayong araw na ito. And before we sing this song, Jesus sa buhay ko, nais ko munang tanungin yung mga ilan sa inyo, sino ba si Jesus sa buhay nyo? Sis Jessa, sino ba si Jesus sa buhay mo? Tagapagligtas. Brother Edison, sino si Jesus sa buhay mo? Sa aking personal savior sa aking Kalakasan, personal savior. Sis Lani, sino si Jesus sa buhay mo? Siya ang hari ng aking buhay. Amen, amen. Sis Jenny, sino si Jesus sa buhay mo? Amen, amen. Hallelujah. Kaya ako natanong to, mga kapatid, kasi minsan umaawit lang tayo na hindi natin talaga nauunawaan. Ano pa tong inaawit natin? So ngayon kaya ako tinanong to, si Jesus sa buhay mo, Jesus sa buhay ko, para habang inaawit natin to, alalahanin natin kung gaano kabuti at katapat si Jesus sa buhay natin, sa bawat yugto ng buhay natin. Amen? Amen. Na hindi lang tayo aawit ngayon, tayo ay pupuri, sasamba sa Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Amen. So let us sing this song, Jesus sa buhay ko. Amen. Praise God. Malaya po tayong maglapak, sumayaw, sumigaw, itaas ang kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit ka. Sa bawat araw na
buhay na si Jesus. Amen? At kapag si Jesus nasa buhay natin, mararanasan natin ang tunay na kagalakan na hindi may bibigay ng mundong ito. Amen? Amen. Tayo po ay patuloy na magpuri, umawit sa Panginoon. Labis na galak. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ang mga labi namin ay patuloy na awit, magpupuri, sasamba sa iyong pangalan, Ama. Praise you, God. Mga labi ko, O Diyos, sa iyong awit. Ay papurihan sa kalangitan. Minsan pa. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y awit. Ika'y papurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan. Naman, asa ng mga kamay? Aking kamay, itaas ka. Pangalan mo'y magkapit. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasaya naman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak. Labis na galak, nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lutugan. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw! Isisigaw sa buong mundo, nais mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ang mahahaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasaya! Napakasayang magbigay papuri. Hallelujah! Labis na galak. Labis na galak, nararamdaman. Napakapurihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa bawat lutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Minsan pa napakasaya. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak. Labis na galak, nararamdaman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat lutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay ng lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, nais mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay mahahaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasaya! Napakasayang magbigay papuri. Hallelujah! Labis na galak. Labis na galak, nararamdaman. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa bawat lutugan. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Magpakailanman, pupurihin natin at itataas natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mula sa masayang pagsamba, dumako tayo sa malalim na pagsamba sa Panginoon.
Lord, wala kaming ibang desire, Panginoon, sa hapong ito. Kundi purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Ama. Hayaan mo na sa mga oras na ito malayang kumilos ang banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan. Patuloy namin na itataas ang iyong pangalan because you are worthy to be praised. Thank you, Jesus. I am here to worship, worship my King. You're worthy of all my praise. No matter where I'm standing, I praise you, Lord. I hold my hands up high and worship you. Come on, church. Holy grace, abundant love that you pour upon my soul. Perfect plan, no mistake, my trust is absolute. On this holy ground, right now at this time, I stand firm and worship you, my Lord. I am here to worship, worship my King. You're worthy of all my praise. No matter where I'm standing, I praise you, Lord. I hold my hands up high and worship you. Holy grace, abundant love that you pour upon my soul. Perfect love, no mistake, my trust is absolute. On this holy ground, right now at this time, I stand firm and worship you. My holy grace, abundant love, holy grace, abundant love that you pour upon my soul. Perfect love, no mistake, my trust is absolute. On this holy ground, right now at this time, I stand firm and worship you, my Lord. I will worship you. I will praise your name. Come on, let us worship the Lord. For you are the only Lord and King. Let us worship Him. I will worship you. I will praise
Okay, maraming salamat po. It's truly a blessing na meron tayong isang tinig na umaawit sa Panginoon. Na-bless po ba ang lahat sa ating pag-aawitan? Amen! Parang hindi naman eh. One more time, na-bless po ba ang bawat isa sa ating pag-aawitan? Amen! Amen. Sige, tanungin nyo ngayong katabi nyo. Na-bless ka ba? Bless na bless. Okay, maraming salamat po. And this afternoon mga kapatid, alam ko katatapos lang natin kumanta, but we will hear not one, but two special numbers na dadalhin ng ating mga kapatiran para sa Panginoon. But I would like to call in front, unahin ko na po yung homegrown natin, kumbaga, because yung ating guest speaker and his family is going to render a special number later, special song. But unahin na po natin yung ating mga kapatiran dito sa In and Out. They are the Custodio family. And just to give a brief background, this family has experienced some difficulties and trials sa kanilang buhay nitong pumasok na taon. And normal sa atin bilang tao na minsan ay panghihinaan tayo ng loob, but praise God that they were able to see the goodness of God sa kanilang buhay pa rin despite ng pagsubok na ito. And right now, sabi nga nila, ano man yung pagsubok na dinaanan namin, we learn to be grateful and our hearts are full of gratitude na dahil nandiyan pa rin ang Panginoon to provide for our needs. And hindi ko na po patatagalin. Let me call on the Custodio family in front for their song. Hello. Ayan na. Hello po. Ako po si Yael. What's your name? Tianka. Anak po namin, anak ko. Tara, daddy. Pakilala ka, daddy. Come on. Si Loli. Yung hanggang na... Pasensya na po. Yung aawitin po namin ngayon ay pinangmagatang Jaira. Means, ano yung meaning ng Jaira, Daddy, para sa'yo? Question and answer talaga. So yung kanta po na yun, nag-resonate po yun sa pamilya namin kasi sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan namin, si Lord po ay laging may solusyon para sa lahat ng problema. Hindi na kami pinapabayaan. Kaya doon sa bawat problema na dumadaan, merong Diyos na lagi tayong aasahan na laging nandyan para tugunan lahat ng mga pangangailangan natin at mga problema. So yun lang. Sana po mag-glorify si Lord sa kantang ito. I've never been more loved than I am right. So there's nothing I can do to let you down. Doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through the storm, but I won't go down. I hear your voice carrying the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You'll never be. Oh yeah, praise God. Ano ba yan? sorry. Right now, Jaira, you are enough.
Okay, so maraming salamat po. So actually, yung family po nila isa sa magagandang testimony na ang pagsubok ng Panginoon ay hindi dapat maging hadlang upang mapalayo tayo, kundi bakos ay magtiwala tayo at sumunod lang sa kanyang kalooban. Thank you so much, Custodio family. And para po sa kaalaman ng mga bisita natin, first time pong kumanta ng kanilang father. And ano po siya, introvert po siya, but dahil sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay ay siya po yung na-bless at nahamon na magpagamit sa Panginoon. Thank you again so much, Custodio family, and to God be the glory. And sabi ko nga po, meron po tayong dalawang special number today. Before we call on our beloved guest speaker, I want to call on his family first na mag-render po ng kanilang special number. So, I believe yung mga anak po niya ay mahusay po sa instruments, and ang kanila pong mother is one of the well-known song leaders dito sa Korea. Singer. Hello, good afternoon everyone. You know, sabi po nila, wag daw pahahawakin ng mikropono ng mga Pilipino. Napaka-powerful nung yung bata, parang it seems like hindi niya naiintindihan yung ginagawa mo, but he sang very well. Yung si Custodio family, I was so blessed to see children singing for the Lord. And you know what, it's been 16 years nung kami po ay unang nakapagkita nila Sister Ovi. We were still single that time, and then we're very thankful to the Lord because I can see familiar faces here. Ate Rina is here, your husband po na Ate Rina, and si Ate from Victory. I'm so blessed. You know why? It's been 6 years, but we believe na kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, kahit saan ka pumunta at kahit anong takas na gawin mo, ibabalik ka ng Panginoon kung saan ka nararapat. Amen? And salamat sa Panginoon dahil natagpuan ko po ang aking napangasawa, dati ko pong boyfriend na si Pastor Ariel dito po sa Korea. Kaya kung tayo ay nananalangin na makakapareha, sa church kayo pumunta. And I'm very blessed to have... Praise the Lord, I'm very blessed. The Lord blessed us with 5 kids. I have 4 girls and 1 son. And our life actually is... we just dedicate our life to the Lord. Nothing more, nothing less. You know, when we surrender our life to the Lord, hayaan mo lang ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, bahala siya sa'yo. Sabi ng Diyos, I got you. So today po, we're gonna render a song for Him. And you know this song, this is a worship song actually, but this is one of my daughter's favorite song. Creo, who is the pianist, John Winvig, ang aming drummer po, at si Amara Jaffe, ang inaanak ko ni Sis Ovi. Sabayan din po kami sa pag-awit. This is a worship song, so you can sing with us. Sa Panginoon po lahat ng papuri, lahat ng meron po tayo, everything comes from God. Amen? So, we offer this song to the Lord. Amen? Savior of
glory and the lifter of my head. Your light lifts my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be. I give all to be with you. I give all to be with you. God be all the glory. Amen. Okay, maraming salamat po sa Bernardo family. And nakakatuwa, mga kapatid, yung mga kabataan, sila yung nagpapagamit sa Panginoon. Yung kanina, si Gion po umawit. Ito po, nakikita po natin yung isa pong anak nila nag-drums. So, ito po nagpapakita sa gawain ng Panginoon, hindi po tinitingnan ng edad. Tinitingnan lang po kung gaano tayo ka-willing na magpagamit at maglingkod sa Panginoon. So, again, palakpakan po natin ang Bernardo family. And then, sa ngayong oras na po ito, alam ko, excited na po ang bawat isa, kaya hindi ko na patatagalin. Ito, ang buong worship po natin ay mahalaga ang bawat parte, pero ito po ang pinakamahalaga sa lahat, ang pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. And I just like to give a short background sa ating mensahero. Sabi ko, Bishop, ikaw nang bahalang mag-share ko ano pa yung testimony mo before you preach. But I'd like to give a brief background. Siya po ay dating EPS, and ngayon po ay siya po ay patuloy na nagpapagamit sa Panginoon mightily and effectively, hindi lang sa kanyang local church, kundi sa iba't ibang parte ng Korea. Hindi lang sa Korea, even in other countries. Why? Because of the blessing of God, we have social media. Naaabot na po natin yung mga ibang kaluluwa na hindi po kayang maadala o mabahagian dito sa loob ng simbahan. And ang ating guest speaker po ngayon ay isa po sa professor and founder po ng school na pinasukan ko, which is DGMS. The church is DICM. So, okay lang po, hindi po estudyante doon yung asawa ko, kaya nandito siya. So, it's DGMS, mga kapatid. And tawag po dito mga kapatid. Nung una po, nahihiya po talaga akong lapitan siya because nakita ko po na kung paano siya ginagamit dito ng Panginoon. But when I finally met him personally nung pumunta po ako nung graduation ko, ay very approachable po siya and down to earth na tao. So yung kaba ko po na makipag-usap or makipag-communicate sa kanya ay nabawasan. And salamat sa Panginoon na nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hinayaan niya na maimbitahan po siya sa atin gawain ngayong hapon na ito. And actually siya sana po yung ating guest speaker ng ating conference. But hindi po ito yung una at huli niyang pag-preach. I believe ito pa lang po yung simula na tayo po yung mabe-bless sa mga mensaheng gagamitin niya. And hindi ko na po patatagalin. I'd like to ask for your undivided attention, and I'd like to ask na buksan niyo po ang inyong tenga, buksan niyo ang inyong puso. Kahit gaano kaganda ang mensahe, kung sarado po ang ating mga puso, ay hindi po magkakaroon ng pagkakataon na kumilos ang Diyos sa ating buhay. And without further ado, I'd like to call on our beloved Bishop Ariel Bernardo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Thank you so much, Pastor Rayan. Magandang hapon sa bawat isa. Pakibati yung katabi mo. Sabi mo, sobrang ganda ng hapon. Sabi mo. Sobrang ganda ng hapon. Hallelujah.
Sabihin mo sa kanila, sobrang pinagpala ka ng Diyos. Sobrang pinagpala ka ng Diyos. Ano ba sabihin sa Korean niyo? Hallelujah. And first of all, we thank the Lord for giving us this opportunity to be able to minister to you, precious people of God, to our ministry partners here, Korean friends. Mani sarangeo. We love you with the love of our Lord and Savior Jesus Christ, and we thank this ministry of In and Out. We do believe that the Lord will use this ministry to reproduce more servant leaders, just like the person seated to you, and kasama ka doon. And I also thank the Lord for the life of Pastor Amos, the senior pastor of In and Out Ministry. I don't know if he's here, okay. But just in case, he'll be able to watch the video, right? So, Taglish live dito? Okay. Pwede din, pag medyo nasasarapan, Tagalog na diretso. Hallelujah. So, if you're seated with a Korean brother or sister, this is the best time for you to practice your Korean translation ability, okay? Okay, are we ready? Hallelujah. Nakaka-excite. Sinabi ko sa aking asawa before I stood in front. Mahala, sabihin mo sa akin pag time up. Kasi pag tayo po'y ginaganahan talaga, parang ayoko na pong umalis because masarap po kasi magbahagi ng salita ng Diyos, right? Just like the introduction of Pastor Rian, ako po ay dating Sino po nitong EPS? Please raise your hand. EPS. Yes. Palapakan natin si Lord, right? Kung kayo mag-alala, di ba ang EPS lang yung message? This message is for every one of us. Amen? And before we move further, pwede po ba tayo magsiyokot manalangin? Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin to get deeper, Panginoon, sa aming pananampalataya. We acknowledge your presence, Holy Spirit. Thank you for preparing our hearts, O God. Use, Lord, your Son to deliver your message with boldness, with clarity, and passion, Panginoong Diyos. Makatagpo kami sa special na kaparaanan, O God, habang aming kinakain ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat po for a teachable heart. Lord, I pray and declare that our lives will never ever be the same right after this. Maraming pong salamat, Ama. To you all the glory, adoration, thanksgiving, and praise in Jesus' mighty name. And everybody said? Amen. Amen. So, the message that we're going to talk about is found in the book of Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. Ayan. Ready na ba ito? Ayan. So beginning verse 1, it says here, ito po yung message po ni Apostle Paul. This is the message of Apostle Paul to the believers in Ephesus while he was in prison. So siya po ay nasa loob ng kulungan. At ito po yung message niya, as a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Before we move to verse 2, just to give us a brief background, if you're going to read the entire chapter, beginning chapter 1, chapter 2, chapter 3, Apostle Paul was mentioning about the supremacy of Christ Jesus, that He's supreme, okay? And that because of His grace, we have been saved through faith by His grace. Amen? Sa kabila ng ating kasalanan, dahil sa grasya ng Diyos, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Right? So kumbaga, I don't know what you've been through in life, pero parte ka doon sa grasya ng Diyos para maintindihan mo kahit gaano karimarin kapangit na nagawa mo kasalanan in the past, okay? Kasama ka doon sa nais ng Panginoon na magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? So tinalakay niya yun, at bilang mga Kristiyano, ano yung dapat nating gawin? Dahil ang ating Panginoon sa Kristo, He's supreme over all beings. Ginawa niyang lahat para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ito pinapaliwanag ni Apostol Pablo, paano tayo ngayon mananatili sa ministeryo ng paglilingkod? Tulad niya na nagbiministeryo po, nagpupunta sa iba't ibang lugar upang humayo at mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. In verse 2 it says, be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. And in verse 3, it says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond
of peace. The title of the message is Make Every Effort. Okay, please tell the person next to you, make every effort. Huwag kang mahiya, tingnan mo mata sa mata, sabi mo, make every effort. Sabi mo. Kasi umpisa pa lang, tinatamaan na yung katabi mo eh. When we say every effort, if we're going to look at the Greek translation of that, when you say every, all, right? Make every effort. Okay? So, there are three things that I want to leave to you, no? Sa ating pong mensahe for this afternoon. May gustong iparating ang Diyos through Apostle Paul sa mga kapatid sa Ephesus. And I do believe, although this message was not written to us, it was written for us. Amen po ba? Para tayo may matuto bilang mga Kristiyano, ang ating po pananampalataya ay sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? The first principle that I'd like to tell us, as we study this word is unity multiplies strength. Okay? The message is very clear. Make every effort to keep the unity of the Spirit. So in other words, ito yung foundational command, no? Make every effort. Pag sinabing effort, may gagawin ka. Amen po ba? Amen. Hindi ka nandito na effortless lang. Di ba? Gumising ka. Right? Yung iba sa inyo, nag-overtime pa siguro kahapon. I don't know. Pagod na pagod physically. So you're making this effort for you to come here. Right? Because tulad ng mensahe ng writer of Hebrews 10:20, huwag yung kakaligtaan ng pagtitipon. Right? Tulad ng ginagawa ng ilan. Salamat dito dahil hindi ka kasama sa ilan. Amen po ba? Mahalaga po ang pagtitipon. So make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So unang-una, maliwanag yung tinutulong sa atin ng Panginoon dito, yung kahalagahan ng unity. Everybody say unity. Unity. Gusto natin magkaroon tayo ng iba yung lakas. Amen po ba? Pero para magkaroon tayo ng iba yung lakas, kailangan natin ng pagkakaisa. Ano bang church family? Ano bang family? Ano bang organization? Ano bang nation na walang pagkakaisa ay hindi magkakaroon ng tunay na kalakasan? Amen po ba? The same is true when it comes to our church family. Kung titingnan po natin itong illustration na to, di ba may mga bricks? No? Pwede ka naman bumili ng isang brick lang. Pero alam niyo ba, ginawa yan not to be isolated. Amen? Yung isang brick na yan, magiging palamuti ka lang. Pero yan, pag pinagsama-sama mo, nangyayari niyan, because of the connection, yung heaviness, okay, dinadala ng lahat. I don't know, for some of you here, mukhang bigat ka na sa buhay, bilang Kristiyano, nakakangiti ka sa iba, but when you become disconnected, when you're in isolation, hindi ka nagkakaroon ng iba yung kalakasan. Amen po ba? Yeah. Maraming mga lungkot na lungkot sa buhay, you know why? Because wala kang effort to be united, to join this body of believers. I remember when I was still in Kangmundo. Alam niyo po, ako po yung nagbabasa ng Biblia every time, every day, every night sa Kangmundo. Pero I felt di ako lumalago. Yan, nagbabasa ako. Why? Because ang nais ng Panginoon, fellowship, unity, koinonia in Greek, nang-gather kayo upang patuloy na magkapagpalakasan bilang magkakapatid. Sino rito na be-bless pag nakikita mo yung katabi mo? Can you hear an amen? Amen! Kita mo, bless na bless yung katabi mo pag malakas yung amen niya. Pag mahina, medyo mamaya, tanungin mo siya. Sabi mo, ba't mahina? Amen? Are we there? Totoo lang, I was really sad during that time. Sabi ko, okay naman yung sahod ko. Di ba? That was, matagal na panahon na yun, no? Pero hindi rin ako, parang, wala na akong joy. Okay yung sahod ko. So, yun yung beginning sa akin na turo ng Panginoon na kailangan kong magkaroon ng fellowship with my fellow believers in Christ. Can you just imagine, karamihan na nagpaparelease dito sa Korea. Para saan? Para magpataas ng sahod. Let me tell you mga mahal kong kapatid, hindi mo kailangang umalis para magpataas ng sahod, para tumaas ang sahod mo. Bago mag 2 years, sabi ko sa amo,
Kanyang name, sabi ko, 1 year and parang 10 months pa lang ako. 2 months before, nagpaalam na ako. Siyempre, respeto naman sa, sabi ko, tatapusin ko na po yung 2 years. Hanap po kayo ng makakapalit. Pwede, kailangan ko na po mag-move sa ibang lugar. Di pwede, sabi niya. Gusto mo bukas na bukas umalis ka. Sagwa, no? Huwag kayo magalit, eh. Ganun lang talaga kuminsan eh, di ba? Para mag-function yung faith, no? Na diniposito ni Lord sa ating mga puso. And I pray, Lord, kung kalooban mo po, so be it. Alam mo naman yung heart ko eh. Gusto kong umalis for me to grow. Because I was reading the Bible in the book of Colossians 1:16. I thought the reason why I came to Korea is only for money. Just like the person next to you. But I was wrong. I read in the book of Colossians 1:16, everything has been created by Him and for Him. Wow, parang akong tinampal, kaliwaan. Kaya pala ako nandito sa Korea para sa iyo. Right? And since then, umanap na ako ng paraan, nagpaalam ako sa amo ng maayos. Pero sinabi niya kung bukas na bukas kung gusto mo, balis ka na. Yes, sabi ko, call. Yes. To cut the long story, kasi mga 40 minutes lang daw ako mag-message. So, point one pa lang tayo. Okay. Thank you so much, Anthony. Yeah. Just let me know if you're done, ha? Baka mauna kayo matapos kasi sa akin. Sabi kasi, blessed are those who preaches short, for they will be invited again. I'm really after kung ano yung, bilang dati kasing EPS worker, na wala akong sa hinagap na ako gagamitin ni Lord. Probably ikaw yun, iniisip mo, Lord, ako magagamit mo. Parang ganun din ako eh. But I came here all for myself. Gusto ko lang kumita ng pera na mas malaki. Kasi magpapamilya ka, di ba? Kung single ka, okay na siguro yung sahod sa Pilipinas. No? Pero napunta ako. So, kumbaga sa akin, gusto kong magkaroon ng fund para makapag-start ng family. And I realize, iba pala yung plano ni Lord. So, to cut the long story, yes, sa niyang. So, the following day, umalis talaga ako. Sabi sa akin ng mga kasama ko, hindi ka mag-iisip, may kakilala ka ba? The Lord will provide. Parang yung kinanta nila sis kanina. Right? Jehovah Jireh. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, I said yes. And after 7 days, after 6 days pala, may nakita na akong masaya ako. Tanggap na ako. Container. Yung CR sa labas. Tapos hindi natuloy. 6 days. Then may plano si Lord. Pag 7th day, itumawag na naman na panibago. Yun yung kumpanya na pinrovide sa akin ni Lord. Libre ang breakfast, libre ang lunch, libre ang dinner, libre ang bahay. Ang gagawin mo na lang, mag-iipon. Hallelujah. Did I ask for it? No. The Bible tells us, seek first His kingdom and His righteousness, and all the things that you need shall be added unto you. Amen. I don't know about you, but if you want to have this strength in your life, kailangan connected ka sa body of Christ. Amen po ba? And nakakatuwa na kasama natin ibang family members from other church family. Amen. Palapakan natin si Lord sa kanilang mga buhay. Yes. Whenever I talk, it's not about the name of our church. It's about the name of Jesus. The name above all names. Amen po ba? So, kapag tayo magkakasama, we have this strength. Amen? Actually, we're built as living stones. So, doon nagsimula when I started to come. Nag-spend ako isang biyahe ko pa dati, papabisit lang ako sa Solon. 30,000 papapunta, 30,000 pabalik. Uy mo yun. So, magkano na? 60,000. Kasi kakain ka pa, alam naman tubig-tubig lang. Looking back, hindi tayo nang hinayang. Right? Kaya sa totoo lang, sabi mo sa katabi, huwag mong pakinayangan yung ginagastos mo para lumago ka. Sabi mo sa katabi mo. No. Yeah. Okay. So tayo, no? Make every effort, sabi ng Apostle Paul. Right? Dapat may effort.
Sa mga kababaihan dyan, di ba? Alam mo, pag nag-e-effort si lalaki, tama mali? Oo. Love niya daw ako, alam lang ka-effort. Amen? Right? Pag love mo may effort, di ba? Sabi ng Apostle Paul in the book of Ephesians, before mag-jump tayo dito sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 2, 8 to 9, we have been saved by grace through faith. Yung grasya ng Diyos, pag nakita mo kung gano'n niya tayo mahalin, grabe, di ba? Mag-make ka na talaga ng effort eh. Di ba? Kaya kung titignan mo, hindi. Pag naging present ako dun sa church family, dun sa in and out ministry, makita nila ako, iba yung kagalakan din sa kanila, di ba? Sa kabila ng pinagdaraanan ko, nag-share ako ng aking sa family na to, na may pinagdaanan kanina, no? Nakakatuwa, aawit sila sa family para sa Panginoon. Hindi ba, iba yung kagalakan sa ating mga puso, mapanood ang kapatid sa pananampalataya na nagpupuri sa Panginoon. Ayun po ba? Palapakan natin ang Panginoon sa ganon, di ba? Iba yung kalakasan. Why? Because we're making every effort. Right? So, sabi ni Apostle Pedro in the book of 1 Peter chapter 2 verse 5, you also like living stones are being built into spiritual house. We are living stones. So we're connected to each other. Kapag connected ka sa isa, hindi ka basta-basta madaling magagapi. Amen po ba? Amen. The message is very clear, no? Kalimutan nyo na lahat ng mensahe, pero huwag nyo kakalimutan itong make every effort to keep the unity of the Spirit. Lagi natin isipin, may effort ba to? Pag walang effort, walang pag-ibig yan. Amen po ba? Pag nahihirapan ka, tunay na nagmamahal ka. Amen po ba? Ang Diyos, nahihirapan ba? Nagkatawang tao. Right? Making all the effort. Amen? To show His love para sa atin. Okay? So pag pinag-usapan kasi natin ng unity, parang hirap eh. Bakit? Hindi kasi kami parehas, paano kami mag-unite? Tama mali. Oh. Kita mo nga, magkaiba kami ng itsura. Oh, kahit tignan mo yung katabi mo ngayon, huwag kang mahiya, di ba? Oh, hindi kayo magkamukha, di ba? Salamat sa Diyos. Can you just imagine kung magkakamukha tayo lahat? Di ba? Kaya sa totoo lang, kamangha-mangha ang talinong-galing ng ating Diyos. No? Mula nung nilalang si Adan at si Eva, wala pang taong nilalang na katulad mo. Grabe. Amen? Oh. Ang sarap maging Kristiyano, no? Nabubuhay ka sa katotohanan. Ay napaka-special dapat ang tingin natin sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, special God ka. We're all special, eh? Yeah. Tayo natin special. Right? At kapag special ka, hindi natin kailangan maging katulad ng ibang tao. Right? Totoo lang, I've been telling this even to leaders, leaders, pastors scattered in different nations. Nobody will be better than you. And you will never be better than anyone else. Why? Because you're one of God's best. Right? Kung naniniwala ka, sabihin mo sa kapatid mo, I am one of God's best. Hindi mo masama. Kaya palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. See, pag naiintindihan natin yung katotohanan, di ba? Na-encourage tayo mapabumuhay, no? Hindi yung ang saya-saya mo, nag-scroll ka lang, lumungkot ka na. Salamat sa Panginoon, siguro yung katabi mo tinatamaan. Hallelujah. Kaya maganda tayo po ay nabubulay-bulay ng salita ng Diyos. Para kapag magmalungkot, napapaalalahanan tayo, make every effort to live, to keep the unity of the Spirit. Ibig sabihin, Spirit, we're the same, right? Pag tingin mo special ka, special din ako. Parang tayong special. Amen po ba? Pag naiintindihan natin yung grasya ng Diyos, hindi mo yung sabihin, Kristiyano ako, mas special ako. Teka muna, magkano ka ba? Magkano siya? Same price. Ang tao hindi katulad ng sapatos. Pag tingin mo, presyo. No, ang tao pare-parehong presyo. We're all worth the precious blood of Jesus Christ. Walang taong mas special sa Diyos. Pag naintindihan natin yan,
wala tayong angas sa katawan. Kaya tayo magiging united in Christ Jesus. Walang yabangan, kundi lahat papurit pasasalamat sa Diyos na ating sinasamba because He deserves all the glory, adoration, thanksgiving, and honor. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos na napakamabuti. Kapag naririnig mo yan, sa fellowship na yon, nagkakaroon ka ng iba yung kalakasan. Amen po ba? Hindi ka nadadala sa mga nakikita mo sa balita o yung opinion ng ibang tao. Because ang pinaniniwalaan mo, yung katotohanan, hindi ang opinion. Ang opinion nababago. Amen? Oh, pag opinion, sabi mo yung dati, sinabi ko yung dati, nababago ang tao. Tama? Yung sabi mo, hindi ako magme-makeup. Parang yung pangalawang anak namin. Sabi niya sa atin yung dati, si ate makeup ng makeup. Sabi niya, ako hindi. Sabi mo, pag na-makeup ko, syempre nababago dati yan. Because ang opinion nababago, pero ang katotohanan hindi magbabago. Pag sinabi ng Diyos na mahal ka niya, kahit magmatigas ang ulo mo, ikaw ang nahihirapan. Kaya maganda, bumalik ka na. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So kapag tayo na panghihinaan, always remember, hallelujah, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Right? Tayong lahat ay binild as like living stones, right? So we need to make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So just like what I said a while ago, ang unity po, hindi po siya sameness. Pwede tayong mag-unite kahit magkakaiba po tayo. It's like kanina, nakita po natin sa worship team. Iba'y tumutugtog, iba'y nagpapaawit, pero may unity, amen? Iba-iba ng kaloob, pero iisa pong layunin, yun ay bigyan ng luwalhati, papuri ang ating Diyos. Make every effort. Hindi ibig sabihin, magaling ka, hindi na siya magaling. Amen? Hindi ba pwedeng lahat magaling dahil lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ay iba-ibang kaloob? Amen? Sabi mo sa katabi, pareho lang tayo magaling. Sabi mo sa katabi mo, parang hindi ka pa kumbinsido eh. Ha? Yan ang hirap sa atin eh. Masyado tayong self-centered. No? Tama? Pag self-centered ka, hindi ganito lang ako, ganito lang ako. Ganito yung pakiramdam ko dati. Umiyak pa nga ako dun sa kambang. Tapos ako ng kuleyo. Grinding buong araw. Diba? Ang sakit-sakit, Lord. Nahabag ka sa sarili mo. Hindi mo alam. Kailangan mong pagdanasan lahat yun. Dahil may pinaprepare ang Diyos ng dakilang bagay sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Hindi ko alam yung hirap mo ngayon, mahal kong kapatid. Right? Pero lagi mong tatandaan. Okay? If you want to have the strength na kailangan mo, make every effort. Amen po ba? Hallelujah. Ibig sabihin, manatilihin ang connection. Everybody say connection. Connection. Dahil ang unity, hindi ibig sabihin ng same tayo, kundi unity is about our connection to each other. Amen? Look here, kahit saan ka pumuntang church family, kapag connected siya sa Panginoong Jesus, connected ka, magiging close kayo. Tama, mali? Tama, di ba? Ang sarap. I remember when I went to Malaysia, there were leaders, global leaders from different nations. When I came there, from Philippines, from different countries, meron doon mga pastors, meron doon mga lawyers, medical practitioners, pero mga Kristiyano lahat. Pag nandun kami, wala naman, di kami pare-pareho ng pamilya, no? But when we worship together and after that, we embrace each other. Grabe, ang sarap. Parang yung, habang kinakanta namin, every tongue, every tribe, every people, every land, giving honor, hallelujah. Right? So, yun po ang nais ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. We have this connection. Amen? Kaya bilang Kristiyano, nandito tayo para paalalahanan ng bawat isa. When we go out right after this service, pag may Kristiyano, we're one. Hindi tayo competitor. Ha? Hindi tayo magkakaaway. Isa tayo pag may Panginoong Jesus ka, may Panginoong Jesus tayo, magkapatid tayo sa pananampalataya. It's not about your church, it's not about my church, it's about our Lord and Savior Jesus Christ. Right? Eh, nung ngayon po magaling ka, nung ngayon po siya hindi ganun kagaling sa kanyang larangan, bakit? Competition ba ang pagiging Kristiyano? Hindi. Amen? So magkakaroon ka ng tapang sa pamumuhay, Lord. Basta gamitin mo ang buhay ko, Panginoon. Masulit po ito. Kung abutin ako ng 80, 90, salamat po, Panginoon. Sino rito gusto abutin ng 100?
Parang ayaw niya. Bilang OFW, mga mahal kong kapatid, I know dumadaan tayo sa mga panahon na hindi lang nakikita ng ibang tao. Nalulungkot ka. Amen? Probably hindi alam ng asawa mo yun. You're so sad. Sometimes you felt useless. Right? Alam ng Panginoon ang pinagdaraanan mo. But if you make it a discipline to make every effort, bakit? Because one brick standing alone is vulnerable. Many bricks united become a fortress. Amen. Yeah. Inais ng Panginoon tayo united. Amen? Make every effort. Ang unity, hindi siya kusang nangyayari. Kahit, try to observe sa relationship. Yung mag-asawa, laging united. Amen? Grabe naman, ba't napaka-united yung mag-asawa? Actually, nagising lang kami isang araw, biging united kami. Walang ganon. Kaya naging united, they're making every effort. Sino dito mga married na? Taas ang kamay. Ayan, makaka-relate kayo. LDR man kayo kasama nyo. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon magkasama pa rin kayo? Ha? O, tumatawa kayo. Diba? Nagkakaunawaan tayo lahat, diba? Why? Because you're making every effort. Kahit anong mangyari sa family, sa relationship, sa church family, if we make every effort, mananatili yan. Bakit? Kasi ang ating sinasampalatayanan, hindi yung effort natin, kundi yung grasya at habag ng Panginoon. Kahit anong pagkakamali sa buhay, making every effort to keep the unity. Amen? Bakit mahalaga ang unity? Because unity provides protection. Sino dito gusto mo protected ka lagi? Amen. So kailangan make every effort. Amen? Let me show to you this illustration ng physics na ito. Di ba? Siguro madalas nakikita na illustration na yun, ano? Pag isa lang, parang wala kang silbi, no? No. Pero pag nagsama-sama, grabe. No? In and out ministry. Hallelujah. Amen? You're being transformed from the inside out. Right? At kahit anong mangyari, no? I'll make every effort to attend the worship gathering. Why? Because hindi lang ako nangangailangan ng strength. Kailangan din ng mga kapatid ang strength through this fellowship na kaloob ng Panginoon. Amen po ba? And this is just palabahan po natin ng Panginoon. Yung po yung in-emphasize ni Apostle Paul sa mga kapatid sa Ephesus. Right? Nandun po siya sa kulungan, pero ang gusto niya, mag-unite kayo. Can you just imagine, iniisip niya pa ibang tao, hindi yung sarili niya. No? Make every effort to keep the unity of the Spirit. Pag mag-isa ka lang, napaka-dangerous. Try to read the Bible, even the Gospels. Pag pinapahayot, dala-dalawa at least. Yeah. Kaya alam nyo, delikado yung mga loner. Sino itong loner? Oo. Ang mga ganun yung mga delikado, lagi niyong yayakapin, ha? Lagi niyong kakausapin. Yeah. Alam niyo ba karamihan ng mga nagpapakamatay? They wanted to be alone. Hindi kalooban ng Panginoon na mamuhay kayo na isolation. Kaya may fellowship. We need each other. Diba? No one is an island. Pag mag-isa ka lang, yung strength mo, mahina. Titingnan natin yung kabayo. Yung kabayo, di ba kapag may isa, pag nagmatak siya, meron siyang limit eh. Kung ilan lang yung kanyang kayang hatakin. Pero pag ginawa mong dalawa, dapat ang talagang logical for example, kung palagay na natin na 100 kilos, 100 plus 100, gano'n lang dahil dalawa eh. Pero pag pinagsama mo, more than triple lang kaya nila. That's the power, right? Kaya mas makapangyarihan kapag meron tayong unity o pagkakaisa. The Bible tells us in the book of Ecclesiastes 4:12, the strength of the cord, right? A cord of 3 strands is not quickly broken.
Kaya mahalaga, you're surrounded by these people who have faith in God. Pag dumating sa panahon that medyo down ka, right? Andun yung kapatid mo. Kaya natin yan, bro. Yesterday, I was able to meet with our appointment pastors. Nakakatawa. Na-share ko nga kay Pastor Ian eh. We're all in tears. Yeah, with our partners, pastor, our mga asawa namin, mga pastors. We've shared, yung mga struggles and challenges sa ministry. And we also need each other. Kaya wag tayong mahihiya sa mga kapatiran na yung kala mo ikaw is dahil mo pa si Iron Man. Yung okay lang ako, bro. Yung pag kinumusta ka, lagi akong okay, bro. Wala problema. Tapos papag-isa ka lang. No, it's okay to be vulnerable. Sabi mo, I need prayers. Yes. Amen. Hallelujah. Make every effort to be truthful also in life. Right? Para maproteksyonan ng bawat isa sa atin, make every effort. Now, meron po tayong if you want to build this unity, meron tayong breakers. Everybody say breakers. Breakers. Gusto natin malaman yung breakers ng unity? Iwasan natin to ha. Baka mamaya itong alalahanin natin. Okay. Oh, may breakers and builders. Ano yan? First, yan. Pride. Yan. Alam mo yung pride? I know, you're familiar with the pride, yung mabilis pagtanggal ng sebo. Pero yung pride, yung lagi mo iniisip yung sarili mo, yung ego mo. Yeah. Hindi mo mapapanatili ang magandang relasyon, ang unity kapag mayroon kang pride. Pag may pride ka, hindi ka willing magpatawad. And as you listen here right now, hindi ko alam yung mga taong hanggang ngayon nananatili pa rin sila sa puso mo. Probably they're in the church. I remember when I was invited sa isang church anniversary, right after the service, 2 elderly women came to me, approached me. They were both crying. Oh, bakit po? Salamat po for sharing the message. Why? Mag-8 years na po kami hindi nag-uusap. Just imagine, Panginoon. Can you picture the agony for 8 years? Salamat dito mga 2 taon pa lang. Just joking, no? Dinadaan ko sa tawa, pero I don't know what is happening sa iyo ngayon. Pero, if we want to remain united as a body, as a church family, you make every effort. Yung pride, sa tabi natin yan, hindi sa Panginoon yan. Sa kaaway yan. Unforgiveness. Yung iba may nagtatanong, siguro yung iba, nakita ko nakapanood ko po kayo sa TikTok, sabi niya. Iba, hindi ko po siya papatawarin kasi hindi pa naman siya humingi ng tawad eh. Sabi niya. Kaya mahalaga talaga may gathering lagi eh. Bakit? Kailan naging equation yung paghingi ng tawad para patawarin ka? Hello? Ano po ba tayo? Kaya natin nguyain? Ha? Right? Oh. Hindi niya kailangan. Let me give you, our best example in every message that we hear is our Lord and Savior Jesus Christ. We're just vessels. Isa lang ang magaling lagi, ang Panginoong Jesus. Amen. Right? Whatever knowledge and wisdom we share, we're all nothing without the presence of the Holy Spirit. Amen. Right? Ang sabi niya, pinako siya sa krus ng Kalbaryo, right? Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Did they ask for forgiveness first? No. Ganun kabuti ang Diyos. Amen. Romans 5:8 tells us, when we were still sinners, Christ died for us. Amen. Good news. Gospel. Hindi ko alam yung ginawa sa'yo ng kapatiran ng ibang tao dati, namolestya ka. Lalaki ka man o babae. Until now, nandiyan pa rin sa puso mo. If you want to be united in spirit, let go of that pride, palayain mong sarili mo sa hindi pagpapatawad. Amen? Hallelujah. Pag nakapagpatawad ka na, iiwasan mo yung
Kaya mo, mare. Alam mo na ba? Oo naman, noon pa. Are we there? Oh, tatawa tayo mga lalaki, gano'n, pare. Alam mo naman di sila. Diba? Gano'n, diba? Mga gossipers. Alam sa mga Kristiyano, hindi uso ang ganito. Pero during that time, may mga gano'n na rin. Kaya pinapaalahan-alahanan tayo. Pag yung sinasabi ng Apostol Pablo kay Timothy, din kay Titus, yung mga gano'n, no? Yung mga sikismisan, no? Magandang pag-usapan natin kabutihan. Amen. The same message na ang sumulat sa Ephesus si Apostle Paul. Message siya sa book of Philippians, no? Sa mga kapatid sa Philippi, Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is praiseworthy. Yun ang pag-usapan natin. Mas magiging united tayo, tama? For example, ikaw, dami mong problema sa asawa mo, tama? Kunwari lang yun, kunwari. Kung meron man. O di, pag-usapan niyo maganda. Amen? Magiging united. You make every effort. Kahit ngayon lang whatever challenge meron ka, bilang ka, kahit ganun siya, mabuti naman siya, ganito naman siya, ganito. Hindi ka pa nakakasampu, ang saya-saya naman ng mukha mo tama? Amen? When we become united, you're making every effort. Kasi kapag tayo ay nagkakatulungan, napapaalalahanan natin ng isa't isa, nagkakaroon tayo ng iba yung kalakasan. So itong breakers na to, break. Amen? We need to break these breakers, okay? Yung jealousy. Yung iba sa inyo, si Pastor Rian, lagi niyo nang binabati itong si Brad Ako hindi. Pero yung mga Kristiyano ka na, may mga ano pang ganun, di ba? Kung hindi ka na papansin ka! Ako, Pastor, ganun yun, hindi ka pala naman. Hindi man lang. An example lang, bago yung damit mo, sana mapansin ako ni Pastor. Hindi naman sinasadya, hindi ka napansin. Diba? Mapapansin ka na. Diba? Right? You know, hindi tayo nandito sa ibang bansa para maging palamutin. Alam ba natin? Ito madalas ko sinasabi sa mga anak ko. The Lord has strategically positioned us in this foreign land to advance His kingdom. Nandiyan ka sa bansang yan to represent Him. At ang bawat isa sa atin ay kanyang ambassador. Amen po ba? Sabihin sa atin mo, ambassador ka. O, di ba? Biglang tumas yung standard sa'yo. Di ba? Ganun yun Isa tayo. Hallelujah. So, para maging builders tayo, mga kapatid, kailangan natin ng kababaang loob. Right? We need to have this humility. Right? Yan. Humility. Kailangan natin magkaroon ng kababaang loob sa ating buhay. Philippians chapter 2 verse 5 tells us, let your attitude be the same as the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Kung aralan natin yung buhay ni Apostol Pablo, siya sumusulat sa book of Ephesians. Kahit na siya yung apostol na, with signs and wonders and everything, kinukonsider niya pa rin yung sarili niya as the least. Hindi ako worthy. Bakit? Hindi dahil hindi totoo yun. Right? Hindi dahil hindi siya pinagpala ng sobra. No. Dahil sa kababaang loob. Sino ritong nais mo gamitin ka ng Diyos mightily in your life? Can you hear the name? Amen. Gusto mo kasi bonggang-bongga, dakilang-dakila? Oo. Kababaang loob. Oo. Sample, minura ka ng kasama mo sa kumpanya, hindi siya Kristiyano. Patulang ko din, sabi mo. Yan ang training lang ng Panginoon sa'yo. As a former factory worker, lahat ng pamamaya, lahat ng pababastos naranasan ko. Ang tinuro ng Panginoon, kababaang loob. Ikaw mamatay mo ba? Kalimutan mo lahat ng virtue. If you want to be united, in spirit, magkaroon tayo ng kababaang loob. Amen? Pag may kababaang loob ka, magkakaroon ka ng pagpapatawad sa kapwa. Amen? Magkakaroon ka ng tunay na pag-ibig. May nagtanong po sa akin, I think it was in TikTok or sabi niya, Pastor, paano ko malalaman na napatawad ko na po yung tao? Kasi pag nakikita ko siya, inis na inis ako, ayaw ko makita pagmumukha niya. Pero pinatawad ko na kasi siya, pero paano ko malalaman kung totoo? Parang ikaw lang Amen po ba? Right? Minsan, ang ganda rin mga ganun, mga real questions sa buhay. Oo, real to.
forgive ka, makapagpapatawad ka. Pero hindi bisa makakalimot ka. Right? You don't forgive because you're healed already. You forgive, and healing takes time. Right? Gagawin natin yun if we are united in spirit. Amen? At hahaba na yung pasensya mo. Sino rito na dati may kakilala kang kapatiran na walang pasensya ngayon? Ang haba na ng pasensya niya. Sino may kakilala gano'n? Can you ring me? Amen. Mukhang dadalawa lang. Right? Amen po ba? Amen. Kapag sinabing united in spirit, kumbaga yung spirit mo, spirit ko, mukhang same. Para pupunta ka sa in and out ministry ka, naku, very patient yung mga tao doon si Sister Owing. Naku, lagi nakasmile yun. Parang, di ba? Are we there? Si Sister Lani, oo, naku, napaka-welcoming noon. Right? Si Sister Rina, yung may gwapong asawa. Amen po ba? You know, being united actually builds a culture na sa church family. Naranasan nyo na pupunta kayo sa isang lugar, parang hindi at issue yung spirit nyo. Right? Parang hindi ka ganun komportable. Right? Why? Right? Diba? Hindi kasi united eh. Kaya masarap magkakasama yung you're making every effort to be united in spirit. Amen? Hallelujah. Sa atin, isang paalala, what easily broken alone becomes difficult to break together. Huh? Principle 3. Yeah. Faithfulness produces endurance. Sabi, Lord, gusto ko, gumanda ugali ko. Okay, sige. Padadalhan kita ng marami magagaspang na pag-uugali. Tapos, Lord, bakit mo naman ako dinala sa lugar na ito? Magtanong ka sa kapatiran mo, pinagdaraanan niya rin yan. Tama? So kapag pinagdaraanan niya, pareho pala tayo bro, same tayo. Okay, challenge to, no? Okay. Ang problema kasi sometimes, kahit na Kristiyano na tayo, nananalangin tayo, no? Okay? Pagkatapos, pag tumugon ng Panginoon, ang requirement, faithfulness natin. Amen? Nung tumugon ng Panginoon, Lord, maging maganda naman ugali ko, bakit kasi yung napansin ko, Panginoon? Okay, ganda na, napaka-humble ng panalangin mo. Tumugon ng Panginoon. Pumunta ka sa kumpanya, nasa guwan ng pag-uugali. Nung terinim mo, badyangin mo, udyang-dyangin mo, lahat ng may nim. Tapos nareklamo ka sa Panginoon. Hindi mo alam, character development program ni Lord sa iyan. It happened to me as an EPS worker. Papatay ka ng gabi titubo, lahat ng pamagastos, saktan, ganyan. Nagiging ko, matrix, hanggang sa napunong nauso ko na makipagbakbakan, tinuruan ako ng Panginoon, nag-expect ka ng mabuting bagay sa Kanya. Sino may marelasyon sa akin? Siya o ikaw? Oo nga, Lord. Tinuruan ng Panginoon ng puso ko na maging united sa Kanya. Yung faithfulness natin sa pinapagawa niya sa atin. Maging consistent ka kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Alam niyo yung orasan na yan? Ito, nakita ko yung orasan niya. Ginamit ko yung orasan na yan eh. Ayan o. Sendo. Pero okay po, maaga pa tayo. Hallelujah. Magtatanong natin, bakit naging useful to? Bakit siya naging useful? Maganda ba siyang tingnan? No. Kaya naging useful yan. Bakit? Dahil sa kanyang consistency. Amen? Kapag hindi yan kumikilos na ganon, useless siya, tanggalin mo na. Palamuti lang yan. Sabi mo sa kate mo, hindi ka palamuti. Sabi mo sa kate mo, alam ko, guwapo ka, maganda ka. Right? Pero hindi tayo palamuti lang. Kinrate tayo ni Lord to become useful. Amen? And through this fellowship, right? This is the message of Apostle Paul to the believers in Ephesus.
Make every effort. Di ba pinaliwanag ko na sa inyo yung grasya ng Panginoon? Sabi niya sa chapter 1, yung supremacy ng Panginoong Jesus. Huwag kayong mag-rely sa inyong sarili. Lahat yan ginawa ng Panginoong Jesus para sa inyo. Right? So kumbaga, don't rely upon yourself. The Lord Jesus is supreme. Yun yung mystery ng Diyos. Right? The mystery of God in Christ Jesus. Ngayon, nagmi-ministry siya, tinuturo niya rin sa iba. Okay, this is how you do the work of the ministry. Make every effort to lead, to keep the unity in the Spirit. In other words, kung gusto mong mapanatili yung unity talaga, kailangan consistent ka. Hindi yung iba naman kasi pa-absent. Gawan. Kayain ko na rin. Total, di naman ako consistent. Di, gawin ko na consistent na inconsistent ako. Yan ang problema ko minsan eh. Diba? Are we there? Look here. Sino rito may hinihintay kang mapangyari sa buhay mo na breakthrough? Taas ang kamay. May hinihintay ka. Ha? May hinihintay kang breakthrough? Huwag tayo maya. Taas mo ang kamay kung may hinihintay kang breakthrough sa life mo. Parang ang tagal-tagal niya hindi magbago. Hindi ko alam sino yun. Right? Okay, look here. Yes, thank you so much sa aking timer. In the book of Galatians chapter 6 verse 9, it says here. Yan. Ano ba to? Yun. Okay. Sabi ni Apostle Paul, let us not become weary in doing good. For at the right time, we will reap the harvest if we do not give up. Right? So, ang measurement ng Diyos sa atin ay hindi yung maging matagumpay ka sa ganito. No! Ang nais ng Diyos, maging faithful tayo. Right? Sa calling niya sa atin bilang kanyang mga anak. Right? If you're going to look at Matthew 25 verse 21 in the Gospels, iba-iba dito yung binigyan ng kaloob. Amen? May 5, may 2, may 1. Pero look here, ang ino-honor ng Panginoon, hindi yung dami ng multiplication mo, kundi yung faithfulness mo doon sa pinagkaloob sa'yo. Kaya here, may isa man o dalawang, lagi tayong isa lang ang judge, ang tawag sa atin witness. Right? Bilang magkakapatid sa pananampalataya, we need to make every effort. We're not here to judge one another. We're here to love one another, encourage one another. Right? So as we prepare to end, please remember this engine of faithfulness. We want to be faithful. Right? We serve, we love, we give, we pray for one another, and we endure. Because faithfulness is not a checklist, mga mahal kong kapatid. It is a continuous, self-sustaining cycle. Is the last slide. So make every effort daily to live in faithfulness, not convenience. Madalas ko sinasabi sa aking anak to. Sabi ni aking panganay na anak, Dad, ang hirap naman. Very good anak. Kasi pag madali, hindi ka unlad. Okay. Before we end. Sino rito yung gusto mong mag-grow ka spiritually? Amen. Dapat hindi madali. A lot of people are saying, parang ganito, paano nangyayari yan? Ang nakikita lang ng tao, what's on the outside. The real deal is happening on the inside. It's in the private place. Right? Okay? Make every effort daily to live in faithfulness, in unity, not division. From now on, kakampi mo ang bawat kapatid sa pananampalataya. Hindi mo kaaway. Amen? And make every effort daily to live in love, not pride. Kung tama, the greatest test of humility is not when you're wrong, but when you're right. You can humble yourself. Brad, sis, kung may pagkakamali ako, patawarin mo ako. We're united in Christ. Amen. Amen. Shall we all stand, mga mahal kong kapatid, as we close in prayer? And as we stand, I just want everyone to please bow down your head and close your eyes. Hindi ko alam kung saan ka kinatagpo ng Panginoon sa mensaheng ito. But one thing is for sure, may maliwanag na mensahe sa iyong Panginoon. Kung meron mang bagay na gusto mong
isurrender sa Panginoon. It could be kalayaan sa anumang unforgiveness sa puso mo. Baka this is the right time, mahal kong kapatid. Probably within the ministry or outside. I don't know. Pero alam ng Diyos at alam mo bilang kanyang lingkod. Kung nanliliit ka sa sarili mo, inisip mo, Lord, parang nagawa akong pagkakamali, Lord, na hindi nila alam. Parang hindi mo na ako kayang gamitin. Yun ang akala mo. Ang katotohanan na nagsasabi, it is finished. It's not about your performance. It's about the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung ikaw yung mahal kong kapatid, gusto mong panibagong buhay, nagagamitin ka ni Lord beyond your expectations, na makikita mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa kumpanya mo, sa ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw yung mahal kong kapatid, can you just have this humble heart right now? Kung gusto mo na ang buhay mo maging patungkol sa Kanya at hindi sa iyong sarili. Kung gusto mo na isurrender ang lahat sa buhay mo, ang kakayahan mo, ang kayamanan mo, ang abilidad mo, ang karunungan mo, pwede mo bang i-humble ang sarili mo ngayon sa harapan ng Diyos as you raise both of your hands sa Kanya? Hallelujah. Kung gusto mo nang makalaya sa matagal na panahon na hindi mo papapatawad, alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo, mahal kong kapatid. And I just wanna pray for you. May nais kang ipagkatiwala sa Panginoon. Pwede mo bang itaas ang iyong dalawang kamay sa Panginoon? Hallelujah. Ay kung nakikita mo na may pagtawag sa iyo ang Panginoon na matagal mo nang binabaliwala, pero until now, nire-remind ka na Panginoon, anak, I've been calling you noon pa. Patuloy kang umiiwas, pero anak, maliwanag ang tinig ko sa iyo. Kung ikaw yung mahal kong kapatid, pwede mong surrender mo ng lahat ng buhay mo sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, hindi ko konting parte ng buhay mo. Ang nais niya, buong buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. And as I pray for you, mahal kong kapatid, I want you to expect great things from the Lord. That your life will never ever be the same. That from now on, you'll make every effort to live in peace and to keep the unity of the Spirit. Hallelujah. Kung ano mang desire mo sa buhay, mahal kong kapatid, at gusto mo na mapagpalayan ng Panginoon sa pamilya mo, sa trabaho mo, at meron kang mga kasama sa trabaho na yung trato mo ay ganun din ang trato nila sa'yo. Gusto mo mag-iba, mapuno ka ng pag-ibig, hindi mo kaya on your own, kaya kailangan natin ng Panginoon. If you're that person, can you surrender your life, your work, your character and attitude to the Lordship of Jesus Christ? Yes, huwag kang mahiya, mahal kong kapatid. You can just raise both of your hands sa Panginoon as a sign of surrender. Bilang senyales na, Panginoon, ikaw may-ari ng buhay ko. Gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. As I pray for you, expect na patuloy kang gagamitin ng Diyos at ang buhay mo ay magiging pagpapala sa nakakarami para sa kaluwalhatian ng Diyos. Father God, salamat po sa buhay ng kapatid na ito. Talastas mo, Panginoon, ang kanyang buong talambuhay, ang kanyang pinagdaraanan, Panginoon, ang kanyang kahinaan. Father God, right now, I pray, Lord, for your presence to fill the heart of this person. Thank you, Lord, for the spirit of humility. Salamat po, Panginoon, sa puso na handang sumunod sa inyo, Panginoon. Salamat, O God, for the spirit of forgiveness. Salamat sa kalayaan, Panginoon, sa talikala ng nakaraan, Panginoong Diyos. Magmula po ngayon, mag-umapaw siya ng pag-ibig, O God, maging sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa Kanya. Lord, gamitin niyo po siya, Panginoon, bilang ehemplo, Panginoon, sa kapanahunan itong Panginoon. Gamitin niyo po siya, O God, as your vessel, O God. Thank you, Lord, that the life of this person will never ever be the same. I declare, O God, signs and wonders to follow. Salamat po, Panginoong Diyos, O God, for granting the desire of this person. Matakilak at maluwalhati. I pray, Lord, for breakthroughs. I pray, Lord, for healing. I pray, Lord, for deliverance. I pray, Lord, for the peace and joy beyond human understanding. Thank you so much. From now on, this person will make every effort to be united, O God, in spirit. Thank you, Father, for your goodness and mercy. We thank you for the sweet fellowship, Holy Spirit. To you all the glory
adoration, thanksgiving, and praise. In Jesus' mighty name, everybody said, Amen. 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 Maraming salamat po. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Natuto po ba tayo ngayong hapon na ito? Amen. Na-challenge po ba tayo? Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. I-apply po ba natin to sa ating mga buhay? Amen. Akala ko hihina yung amen nyo kung tinanong ko, kaya apply natin eh. But tunay na pagpapala nga po ang salita ng Diyos na ating narinig. And He is really a mighty man of God dahil marami na rin po siyang mensahe na talaga pong nakatulong at nakapagbago po ng buhay ng mga mananampalataya. Hindi po si Pastor, kundi yung salita ng Diyos na kanyang pinapangaral, mga kapatid. And available po ba ulit kayo next week, Pastor? And then nagbibiro lang po tayo. But it's really a blessing na nakasama natin ang ating mahal na kapatid sa Panginoon, ang Bishop Ariel. And I'd like also to acknowledge the presence of our senior pastor, Pastor Amos Yun. Okay, so hindi na po tayo magtatagal before we have our snacks and fellowship. Let's go to our announcements.